Mayang buntag mga kaigsunan. Sa dapit sa kamahan sa Maguindanao, may assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, blessing, and mercy from Allah be upon all of us. Daghang salamat usab sa atong simbahan sa paghatag dining higayon. Kay Bauko doon na mo'y long range schedule. Gani karon si Pastor Sacramento ang naka-schedule, right? Yeah. Apan tingali, amigo gitingali mi, no? Kay sa Mountain View College, amo siyang senior mahigala. Itong panahon na pastor, if you don't know, I was not even planning to be a pastor, no? Just a little story mahigala to start with. Wala ko'y plano magpastor, no? Although I was studying theology, no? Nagtuon ko theology as a pre-law degree. Muna kini si Pastor Sacramento, kita ginisan ako, no? Wagi klarong pagka-iskilan ako mahigala, no? I was more active in campus activism, campus politics. Okay, I thought that was my preparation. Okay? But looking back, I can see that God was always pulling me back. No? Kanunay, ginabira ko sa Ginoo hangtod naka-decide ko magpastor ko. No? Until I was ordained. No? In fact, even when I was teaching already, wa pa ko'y plano magpastor may gala. No? Hangtod na ordinahan ko, awa na si Bugay ni. So that was my life. No? Munang kinabuhi nga way klaro, in other words. Okay, sa gisulti ganay may gala, dili ko bisita ni ini nga dapit. No? Kay mo gini akong nailan nga dapit. No? Akong amahan was pure Maguindanaon, sawa masayod, apan sa makaraan nga Adventist diri, my father, Akong amahan may gala was a pure-blooded Maguindanaon, apan tungod sa pag-anto sa akong inahan tingalan, tungod sa pag-ampo sa akong inahan, o tungod sa plano sa kaluwasan sa Ginoo, na-convert siya, and then nahimo siya nga pastor. Amazing, right? And in fact, part sa iyang ministry, he was serving as a pastor right in this church. No? Gamay pa ko kinato. No? And later, he became a church administrator. Okay? Of course, may pahulay na siya. And nalipay ko mahigala. No? Now, I would say, it's part of God's plan of salvation nga na-pastor po ko. You know what that means? To me, it means, nahimo kong pastor mahigala, dili tungod kay maayogid ko. No? Pantingali, mauray paagi sa Ginoo nga maduol ko niya. I've seen this, no? Sa mga kaiglisyahan, doon may mga kaigsuunan, ay kalisang, no? Lahiran na sa COVID. Okay? Sa kaiglisyahan may gala, doon ako'y nakita ng mga tao nga nahimong opisyalis, not because they are really that smart, no? Not because they are really that knowledgeable, but maybe it is God's way of what? Reaching out to them. Himo silang opisyalis, aron sila magtinarong silang pag-alagad. And I'm one of those. No? Dili na ako na ikaulo may gala. Anyway, medyo lisod ang kahimtang, no? Naata sa COVID times, may gala. Kaniadto, wa kita maanan og mask, may gala. No? Lisod kaayo. Okay? Halos itag ginawa. Karon bisag mag-jogging ko, kay runner mo ko may gala, mag-mask gyapon. Usahay baluno na lang. No? Kaya og naay mga otoridad, tao dayon. Okay? Dan tanaw, itong kahimtang. Hindot kayo, organize kayo, diba? Muna tag mga Boy Scout o Girl Scout. Okay? O karon na po, natay mga face shield. Okay? Natay mga face shield, no? Mato pa nila, ang next na po nga tingali nga i-require sa ato is wielding rod. Okay. Paris na kayo, no? Nay mask, nay face shield, nay wielding rod. Brother Salde, hindot kayo, no? Cute. May gala. Dili kayo palabig pa siya or may gala. Tungod kayo na ako atubangan dahil sa inyong kamera, no? Now, kami nga nasa Hope Channel, may gala, no? Lisod sa amo nga anad sa pulpito, labi nag-anad ug wali sa bukid, no? Lahi ang among behavior in front of the camera. And this morning, I just learned nga YouTube din, no? So, I have to contain myself, no? Dapat mag-behave taga may higala tungod kay mauwaw ta ba, no? Bisa 15 makakita, no? Ginihabuntag, pagsulod yun ako dire, doon ay mga higala na ako, uy, kita na gimig taga Hope Channel. Mo na common igsoon nga, ginasulti ka na ako, murag binuang, murag tinunood pa no? Kita mi taga Hope Channel. Abi na mo, ay, gibili tingali, no? Dito sa Iligan mo po na, no? Nga, abi nila kung gwapo kaayo ko, no? Na kung sinakita ninyo, ha? Gamay, taas og kulang, Kay sa Hope Channel ko, no? Gapang dagko, medyo itsurahan, Ang tilon may gala, ginapulbusan, no? So, kini nyo nakita ron, muning kamatuoran, ha? Muning kamatuoran, gid. Way lipod-lipod, Mato pa niya, gwapo man di ka pastor, murag binali man ay mo tingali, no? Reverse psychology na. Okay, may gala. Ang tinuod, nag-andam ko binsahe, it's partly a testimony about my
life, no? And the power of a mother's prayer. But gani buntag samtang dunay promotional talk, no? He was talking about I will go, no? And so I had a paradigm shift, no? Nag-usab ang dagan sa akong utok may galan, no? And I asked Pastor Bagunok, I said, Pastor, nanan ba nagwali about I will go? Si Pastor De La Cruz, akong kauban nigsoon, nag-talk about I will go, but more in general terms, no? And so I decided to shift my direction this morning, no? I will talk about our church, okay? Our salvation and our mission. Excuse me for a while. Ako ni ibutang sa ilalom, ha? Okay. Okay, di ko gusto yung na kompetensya, no? Gamay pa ko daan, tabunan pa ko computer, samot, you know? Okay. What is the church? And what is salvation? And what is our mission? Okay? So, pwede nyo po ulikson, no? That is actually the nutshell of the message. And I want to invite you to Acts 2, verses 41, and then muambak ta sa 42 and 47. So, alang ni atong English ang Bible, let me read from my Cebuan Bible. Okay. Buhat 2, sugod sa versikulo 41. Okay. Unya katong mga mingdawat sa iyang pulong gibautismohan og ni atong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Mahigala, mga kaigsuonan, ang midawat sa pulong sa Ginoo unsay nahitabo kanila. Unsay gihimo sa mga katawan sa Dios kanila. Sila gipangbautismohan. Okay? In other words, ang natural nga resulta sa pagdawat sa pulong sa Dios is what? Bautismo. Busa kung ikaw nakasabot na sa pulong sa Ginoo, o wa na kay pangutana, natural, ang imong next katikang is magpabautismo. Okay? 42. Og na nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles, og sa pagkig-ambitay, og sa pagbahinbahin sa tinapay, og sa mga pagampo. Now, dinigsoon, ato makita ang aktibidades sa iglesia. Kini gitawag nga Christian Church during its infancy. Sa pagkamugla niya mahigala, paspas kayong accession, no? Ang pagbautismo. And then, unsa ang ilang mga bulaton mahigala? Niya, no? Kay gusto na ko ma-check na to ba? Anaa ba ni sa atong iglesia mahigala? Unsa ingon niya? Nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles. Sa ato pamigala, ang pagbautismo was only the beginning of the journey. Dili pa na mao. Okay? Daghan ang wa makasabot niya na. After baptism, follows what? Nurturing. Discipleship. Muna ang pagpadayon sa pagtulunan o pakig-ambitay. Sa English, igsoon, the word there is fellowship. Ang fellowship, igsoon nga feature, anaaba sa atong iglesia. Kaya bitong magkuyog ta ba? No? Mga unta, manggiduwa ta, you know? That's part of the life of the church. Fellowship, sa pagyod, o sa pagbahinbahin sa tinapay. Now, duwa ka posible nga interpretation ng gihatag nato, no? Kining breaking of bread could be breaking of the bread of life. Ang pagtuon nga kauban or group study, you know, in group study, diha ta maligon, no? Diha ta makasabot pagyud, no? Ma-enhance ang atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kay kung mag-inusara ko kanunay, posible nga lahi ang akong interpretasyon, lahi akong conclusion. And so in fellowshipping together in the Word of God, diha ta magsinabtanay. Makatuon ko sa iyang kaugalingong pagsabot. You see that? The church is a hermeneutical community, you know? Mun dili ta magsulo-sulo sa itong paghubad sa Bible. We have the church to guide us. What else? It could also mean, breaking of bread also would mean, what? Ang pagpangaon nga literal. Take note. So, kining kaon-kaon dahil sa iglesia, kining patlak, no? Wa na COVID, part na sa life of the early church, and that is the plan of God. No? Ang plano sa Dios nga, ang mga kaigsunan, manguyog sa pagpangaon usab. Matag karon og unya. Gani, mga igala, yun ang akong major sa akong doctorate is intercultural studies. No? Nagtuon may mga lain-lain nga mga kultura. And one thing I've realized, no? Sa Asian culture, mga igala, basic gina ng magpakaon ug mukaon. Okay? Now, I have to confess this. You know? There was a time in my ministry, nga murag wa na ko giganay ng fellowship. No? Now, tingali, I don't know how active you are in these fellowship meetings. No? Apan sa gagmayng iglesia iksoon, common ng fellowship, di ba? Every month, mga on na yun. No? Now, there was a time when I was a district pastor in Davao, you know,
Murag wa may lami ning, I mean, it's not worth it, no? Gahago makigsunan sigluto, Sabbath school, wa diha, sigbugha og kahoy, divine worship, nay manunga, nay pandili, pero pagpangaon na mudag ka magalit. No, unsa man ni? No, I don't mean to be offensive, ha? But anyway, mo ni, murag di man ni maayo, no? Mudag kag kaon. Pagbot sa iway, mga wa na pod. But you know, my friends, ako na-realize, no? Na kining pagpangaon di ay, it's part of what? Asian culture. And Jesus came to the world through the Asian culture. The Bible is basically Asian. Don't you know that? And ang pagpangaon di igsoon, apil sa do, it may not be a Western culture. No? Sa Western igsoon, sa West, dili kay sila na. No? Apan sa ato, labi na mga Bisaya, ba? Ginatong pakaon. Naibisita gani, uy, isa-isa gawa, kaon. Bisag way pakaon, no? Kaon, pero sa ato ko nga, ay unta di lang mo dayon. Kaagi ba ko next no? Muna, no? Kaya nga naman, according to my readings, kung ikaw dili magpakaon sa iyong bisita o sa tao ka panginahanglan, kulang kag maayong pamatasan. Asian na, Asian culture. See that? So muna nga, part sa itong pagkamaig batasan ang magpakaon gayud. Bisag wa na tayo kaunon gani, bisag gamay na nabilin, atong offer gyapon. And then, ikaw po nga gipakaon, gitanyagan og pagkaon, o di po ka mugkaon, utro po kang way batasan. You know why? Kung ako nag-andam, akong asawa nagkabisi-bisi niya, i-offeran ka, di ka mukhaon, what's the meaning? What's the implication? Wa ka nag-appreciate sa among effort. So, kulang ka good ethics, you know? What else? Unsa man, gaduda ka na mo, nahiluan ka, muna nagsuon. Nga ang pagkaon is really part of our Asian culture. That's why in the early church, God's people were what? Fellowshipping together in the study of the word and in what? In meals, my God. Okay, anyway, that's not actually the main point. Let's continue in verse 47. Si Buano, nga nagadayeg sa Dios og nahamutan sa tibuok nga lungsod og ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. Now take note, my friends, no? Atong klaruhon no? Mao ni ang focal point sa atong pagtuon, no? And the Lord added to the church. Now take note, who added? Kinsay midugang mahigala? Ang Ginoo gayod, dili ang evangelist, dili ang pastor, dili ang layman, dili ang nag-Bible study kanimo, ang nagdugang kanimo sa church, kundi ang Ginoo gayod. That's why your attachment must be to the Lord. Okay? Usahay, madiskuryo ta ba, di ba? Nagwali si Pastor Adil, grabe tumawali, buto-buto. Wa na si Pastor Adil, mga luya na tigson, no? Kaya wa tay attachment sa Ginoo, naata sa evangelist, no? The Lord added, take note, the word added. God is in the business of what? Adding and adding, never in subtracting, my friends. Take note. Yeah? So muna yung business, to add. Nga kung mahimo, tanang tao. Remember what Peter said? He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. All. Iksoon. Ang langit, giandam alang sa tanan. Apan doon na maging mga tao nga musimang yun. Mutilibagbag yun. Hindi po tapok sa Ginoo. Okay? But ang iyang hanamig zone is, all should come to repentance. No? Now, next point there. The Lord added to the, where? Church. So dinig son atong makita ang kaimportante sa simbahan o sa iglesia igsoon. No? Hain gida sa Ginoo ang iyang gipangluwas didto sa church. Wa niya gihandos didto sa hantakan o didto sa sabungan. Didto niya dada sa church kinsa? Those who were being saved. Higala kung ikaw wa pa makasabot kung unsa ka importante ang iglesia, then sabta karon igsoon. There is a close relationship between church and salvation. Take note. Kaya doon na may mga tao mag-iingon nga, well, wala mo ko'y problema. Okay naman ko sa Ginoo. I'm enjoying a sweet fellowship, but not to the church. Kaya sa church, daghang mga hipokrito, daghang mga tikasan. Well, that could be true. But take note, my friends. Wa gilaing dapit nga ang Ginoo ipansa ka dito gawas sa church. And God is aware that the church is faulty. Now, let's proceed anyway. Muna, atong subtopic ang nature sa church. Okay? Let me begin with what the church is not. First, the church is not a physical building. Okay, daghan ka na ito makasabot. Wow, ngano lagi pastor ilang simbahan, dako kayo. Very imposing structure. Nindot kayo. Amo ning tinuod nga church. Igsoon, wala na sa gambalay. It's not a physical building. In fact, if we study, no, kining pulong nga church sa original, no, sa Hebrew, ang word is kahal. What is kahal? It is a gathering.
It is a congregation. So, any group of people who are congregating can be called a church. Okay? Now, sa Griego, igsoon, sa New Testament, ang church is gikan sa pulo nga ecclesia. And what does ecclesia mean? Called out of mga tinawag. So, imong i-combine ang konsepto sa kahal o sa ecclesia, that means a church is a gathering of people who are called out from where? Of course, from falsehood, from the world, Muna ang church, it's not a building. No? So an elegant structure does not guarantee success and safety. Don't you know that? So dili ta igsoon, I hope we'll be more mature. No? Kaya doon na isay mangluot ba? Mga itagsin sa mission, mga itaglingkuranan, tagaan. Because we are so focused on the building, my friends. Just like a beautiful house is not always a home. When I was still in Mountain View College, gatudlo ko og missions and evangelism subject. And part-time, napo ko sa guidance office because I'm also a registered counselor. Daghan sa mga bata, ginapang-refer sa amo sa guidance office. Mga hitsuraan, nindot mga kutis, gwapog mga gadgets, pagkita ko dato, inimata. But, what they do not have? Time of their parents. Muna uban maglayas-layas, uban maghikog-hikog, uban di magtarong eskwela, uban ma-addict na lang sa gadgets or sa drugs. You see, they may have a beautiful mansion. Ang ilang balay tingali dako kayo, but to them it is not a home. That's why, brethren, let me tell you, an imposing structure does not guarantee success and even safety. A big building or a big church building does not connote necessarily a church. Okay? So take note, I hope we'll be more mature, no? Second, what the church is not. It is not a business or hierarchical organization. Ang iglesia sa Dios, mga igala, ang iglesia, ang gipundok, ang gipundar ni Kristo Jesus, dili na alang sa panapi or pagpanghawd-hawd niya. 1 Pedro 5:2-3, no? Bantayi o amumaha ang panon sa Ginoo nga anaka ninyo dili pinaagi sa compulsion or pamugos apan sa masinugtanon nga pagi. Dili pinaagi sa tinikas nga ganansya. In other words, my friends, dili ang tumong sa iglesia ang paghawd-hawd or ang pagpanapi. May gani Sister White mingon, God has not put any kingly power in our ranks. Dili na plano sa Dios nga sa iglesia na dunay maghawd-hawd. Of course, we have our pastors, we have our leaders, you have your officers, but they are what? Servant leaders. Mukha na ang biblical concept sa leadership. Servant leadership. Ang kalibutanon di makasabot. How can that be? Servant leader. Kaysa kalibutanon isoon, leader gani, hawod. Tanan mo mga ulipon. Apan, in God's kingdom of upside down, bali. Ang leader moo'y mag-alagad. Kasi mo na paradigm isoon. Okay? So the church is not for business. It is not for hierarchy. Third, the church is not perfect. Ang iglesia igsoon dili hingpit. Gani sa mga sambingay nga gihatag ni Kristo Jesus, dunay duha ni ana nga paborito ginako. Usa kining nasa Mateo 13, kining sambingay sa mga trigo ug mga bunglayon. Now, take note of the story, review lang. Nananom sila og gwapo nga binhi. Apan pagtupo nini, natinga ang mga ulipon nga naman, dunay miapil nga mga bunglayon. Unsa ingon nila? Agalon. Naunsa man unsa ingon si galon? An enemy hath planted us. Ang kaaway mo nagbutang ni ana. Unsa man agalon? Among pangibto ni. Unsa ingon sa agalon? Ayaw. Paabuta lang sa panahon sa ting-ani. Now what is the implication? Jesus was actually talking about the nature of His kingdom. Ang church. Nga sa church dahil doon na po yung mga trigo ug bunglayon. Lamang dili kita maka tinudluay. Ikaw trigo ka, ikaw bunglayon ka. It's not a business, no? Gani, dili pa panahon ang pag-segregate. Sa ito pamigala, ingon sa Ginoo, kung imong pangipton ang mga nindot, ng mga tanom, basig mga apil ang mga, kung imong pangipton ang mga bunglayon, basig mga apil ang mga maayo. And that's actually the situation of the church, no? We are a heterogeneous group, igsoon. Gusa kung pangipton nimong tanang mga badlungon, doon na po'y musabay ang ilan ng mga parente, ang ilan ng mga higala. So muna ilisod yung trabaho sa pastor ng higala. No? In fact, Pastor Bagunok, no? I've been telling my students, one of the ugliest, no? Ang usas mga dili ginamo ganahan ng trabaho ison, kanapitong mangibot may og mga bunglayon,
Lisod kayo, Nixon. Lisod sa pastor. Mangharana, mangganita. Sugok-sugok tabi sang asang nagpita. Kay mangitag Bible sa dihanan. Ampuan, hilakan, haranahan. O di pagimada, walihan o pito kahampak. Okay? Unya karon ibto na nimo noon. You see, my friends? But that is the reality. Okay? Another parable, no? Mao gyapon kapitulo, bersikulo 47 ngadto sa 49. Ang sambingay sa mangingisda, no? Dito sa labod ilang gilabay ilang pukot or baling unya ang musulod niadto nga mga isda lain-lain ang matang, di ba? Apan hain man sila gisegregate. Wala dito sa lawod, dito na pabot sa baybayon. Ing ana pod ang kahimtang sa iglesia sa Dios. Gilang kuban siya sa lain nga matang sa tao, dunay makaon, dunay makahilo, but segregation time is not yet today. See, my friends? So, that means the church is never perfect. Apan, matod pa ni Sister White, we are to be what? Learners in the school of Christ. Ang tumong sa Ginoo, nga bisan pa dunay mga trigo ug bunglayon, dunay mga isda nga makaon ug dili makaon, but they would learn from one another. Ari na po sa what the church is. Again, what the church is not, it is not a building. It is not for hierarchy or for business. Third, it is never perfect. So kamong wa pa makasabot may gala nga sige mo kahiubos. Abi nako kung makasulod ko anang munduka, abi nako lunlun kalipay, lunlun kalinaw na lang. Igsoon. Dili mo na ang reality. That's why you have to be mature. You have to grow. Okay? Now, yet God has a plan for His church. And what is His plan? First, it is to be God's agency for salvation. Ang iglesia mahimo nga gabayan, ganghaan, or usa ka pamaagi sa kaluwasan sa Ginoo. I've told you already, no? The Lord added to the church those who are being saved, right? There is a close relationship, an inseparable relationship between church and salvation. Ako ginabalik-balikon, no? Aron di na mo magsulsulti nga, okay man ko sa Ginoo, ay lang sa church. Okay? You need the church, and the church needs you. Okay? Yeah. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Okay? Mooy plano sa Ginoo nga yung iglesia mahimo nga pamaagi, mahimo nga tulay, mahimo nga pultahan, mahimo nga barko alang sa kaluwasan sa mga katawan. Okay? Second, what the church is, it is the pillar and ground of truth. Pillar, haligi o patukuranan sa kamatuoran. In other words, kung ikaw gusto masayod o makakaplag o kamatuoran, mahigala, then, be in the church. Kay diha, ang Ginoo nagatudlo pa nato. Pinaagi sa atong mga Sabbath school teachers, sa atong mga pastor, sa atong mga laiko, sa mga tao nga nagatuon sa Bible. Diha ang Ginoo nagatudlo kanimo o kanako. It is the pillar and ground of truth. 1 Timothy 3:15. The house of God, which is what? The church of the living God, the pillar and ground of truth. Okay? Muna may gala, ang pagpili dayo og iglesia, ang pagpili og simbahan, is actually choosing a path to salvation or perdition. Okay? This is a popular thinking, no? Sikat na nga hunahuna, no? Ang religion, ang simbahan, di man makaluwas na to. It's true. Wag ikisupak ano may gala. Dili makaliwas ang religion. Dili makaluwas ang simbahan. Apan, let me also say this, no? Kung ako po'y papilion, pilion po na ako ang simbahan nga magadana ko dito kang Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Busa, usisaha may gala ang imong posisyon karon. Usisaha ang imong ginaapilan karon nga pundok may gala. Kamong nagapaminaw o nag-view sa YouTube, wasa manggaling. No? It's time to examine our stand, our principles, no? It's not enough to be sincere. It's not enough to have a solid set of principles. I must see that my path leads me to Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Kung si Jesus Christ nagbantay sa sugo sa imhan, nan kana nga pundok magbantay sa sugo sa man. Kung si Jesus Christ gasimba sa adlong Sabado, nan kana nga pundok magsimba sa adlong Sabado. I have to be clear-cut, my friends. No? There is no compromise. Okay? It is non-negotiable. Yes, my friends, the church cannot save, but choose the church that will be God's avenue of salvation. Number 3, the church is faulty, it is imperfect, but it is what? Precious to Christ. Bililhon alang kang Kristo ang iglesia. Gani sa Episo 5:25,
mga bana, higugma ang inyong mga asawa, susama nga si Kristo na higugma sa iglesia o mitugyan sa ingkaugalingon alang kaniya. Ing ana kasuod ang relasyon sa Ginoo sa iglesia. Gani, dili matiaw-tiawan. Niya, sulti ni Sister White. Enfeebled and defective as it may appear, the church is one object upon which God bestows in a special sense His supreme regard. Igsoon, ang Ginoo aware nga ang iglesia masalaypon apan wagi butang sa kalibutan kuno, diin siya nagbubo sa taas niya nga panglantaw. Igsoon. Sa kinsa man ako nga magtamay-tamay sa iglesia. Bisan tulad sila masalaypon, apan gigugman sa Ginoo o gipakamatyan sila may gala. Number 4, the church will fulfill its purpose. Ang iglesia masalaypon, apan kini magatuman gayod sa iyang buluhaton may gala. Mato pa ni Sister White, no? God is at the head of the work and He will set everything in order. What does that mean? Usahay ma-discourage ta. Daghang ta madunggal mga istorya, no? Uy, si Pastor Juan, uy, atong itigulang sa iglesia, uy, atong AY leader. Yet, God in His own time, in His own way, will what? Set everything in order. Ato pa, huwat lang. Let the Lord do His work. Kay iyan ang tarungon sa iyang pamaagi o sa iyang panahon. You know, I remember Karl Barth, no? That well-known Protestant theologian. One time, gipangutana siya, nga ano man, Karl Barth, nagpabilin ka sa iglesia. Nga daghan man diha, ikaulaw nimo. Daghan pangitabo, nga dili, yun maayo. Unsay ni Karl Barth. Because I think of the church like it is the Ark of Noah. He said, I cannot stand the stink, you know, sa atong children's story ba, di ba? Dito sulod sa arka ni Noe, lain nga matang sa mananap to dito. O katong nga mananap igsoon, dili itong mga mananap nga sama sa itong mga pudol, nga itong ligo-ligoon, siyampuhan, brasan-brasan, okay? Mixed group to, no? Heterogeneous to nga mga species, you know? So, pag yung sa angel, niya, ang bantog, gikan pa sa tunaan siguro, no? Pero, linya, parid, okay? Para niya, linya, straight kayo, no? So, wala gid sila igsoon, wala perfume, you know? And so, imagine mo sulod sa arka igsoon, garambol ang baho. And maybe ang mga anak ni Noah yun, pa, di magwanta pa, buho kay pa. And maybe Noah said, well, pili ka. No? Ang kabaho sulod sa arka o ang lunop gawa sa arka. And that's what Karl Barth was saying. No? I cannot stand the stink inside the church unless I remember the storm outside. Yes, igsoon, sa sulod sa iglesia, doon ay mga baho, apan doon ay lunop sa kalibutan may gala. Yeah? And, by the way, Noah's ark was not perfect because it was made by imperfect human beings, but it made a perfect job of carrying people into safety. Og mato pa ni Sister White, ing-ana usab ang kahimtang sa atong church. Murag mahulog, apan dili gyud mahulog migala. And it will what? It will carry God's people into the port. Yes, the church will fulfill its purpose. Gani migala, if we talk about our mission, because that is actually my work, no? Ang akong buhat igala is to make you aware what is our mission. And our mission, in a nutshell, is twofold. Like so, we have the vertical and the horizontal. Okay? Makita na sa Isaiah 61, Lucas 4, no? What is the vertical? No? Doon na tayo relasyon sa Ginoo, doon na po tayo relasyon sa atong sikataw. No? Matod pa ni Donald McGavran, the church is for what? Redemption. That's the salvation part. And also, lift. That's how our church should become relevant. No? Usa sa mga criticism sa ato igsoon, mga Adventista, is we are too heavenly. That could be true, right? Mga Adventista, mga langit nun kaayo ba? Ilang mga pinulungan, mga langit nun kaayo. Kwapo, no? Apan sobra ka langit nun, nga murag wa ano kuno tay contact sa atong komunidad. We seem to have detached ourselves, no? Mga tao, daghan pagyapon katuig soon, if you don't know this, nga mga kulto ta. I'm sorry to say this, no? In fact, sa usa sa mga klase nako, ang akong professor dili Adventist niya, you know, Jimmy, don't you know that until today, many people are still thinking that the Adventists are a cult. No, mga kulto kuno ta. Maybe because of what? Lack of involvement in community life. Kay grabe ta kalangit to lison. Uban gani magpabukid na lang, you know. Yes, my friends, we think of heaven. Our mindset is heavenly, but remember, naapata sa kalibutan. We have also our responsibility towards people who are less privileged. Muna kita nga lift, redemption and lift, and so on. That's how our church becomes relevant
to the community. So take note, ha? Ang atong mission igsoon is not only to lead people into heaven, but also to help people live a better life on earth while preparing for heaven. Kaya it's ironical, no? Dili na to masabtan iso, no? Nga sige tagwalig langit, ya dunay mga tawo nga may kaon sa tinuod. Ampuan ta ka igsoon, ha? Yes, pastor, thank you, pastor. Ato ko pastor, pero tingko tumay, no? Ang Ginoo magpanalangin mo, sister. Okay? My friends, we must be realistic, no? That's our mission. Okay? And what is our message? Ang atong mensahe son makita sa Pinadayag 14. In other words, diha sa Pinadayag 14, gi-capsulized ang themes, ang pinaka-sentro sa mensahe sa Adventist igsoon. Sa mana? Pinaagi sa tulo ka manulunda. And we are the angels. Take note, ha? Dili na literal angels, no? Kita na, igsoon. Especially these last days, no? What are the messages of the three angels? Fear God. Kadlok ang Dios. Gisgutan na ganito election, no? Daghan mga tao sa kalibutan walay pagtawad sa Ginoo. Give glory to Him. How do we glorify God? By preserving our bodies in the best possible condition. Dili ta magbuling-buling sa tong lawas. Hour of His judgment is come. Nagwali kita nga dunay paghukom nga kahitabo sa langit karon nga misugod niya atong 1844. That's our message. And worship Him. Worship Him on the way, on the day that He has specified. The seventh day is the Sabbath. Igsoon muna atong mensahe. So, klaro may igsoon. Wala ta ga sayaw-sayaw, no? Daghan kay gawali sa kalibutan karon, no? Adto ka sa plaza, adto sa palengke, sa mga bus, igsoon, daghan gawali. But what messages do we hear? Love of God, grace of God, no? Forgiveness of God. Nindot kay paminaw igsoon, ba? We need those messages. Gipasaylo ko sa Ginoo, gigugma ko sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo madagayaw na lang kanako. But more than that, we also preach what is our responsibility to God. Is it? That makes Adventist preaching distinctive. Klaro igsoon. Okay? That's why muta na mo unsa may kalihan sa atong winalihan o sa winalihan sa mga tao. From the Word of God magyapon, Bible. Yes, they preach from the Bible, but and I believe, by the way, I believe that when anyone preaches the truth, it is God's truth. All truth is God's truth wherever it is found. I want to make that clear. No? Dili lamang Adventista ang gitagaan og kamatuoran. All truth is God's truth wherever it is found. In other words, there is truth in Islam. Example, monotheism, worship of one God. That's truth. Okay? Catholicism, Trinity. Okay? Sa pagyud, about health reform, ay guno na igsuon nga Adventista na health reform. Uban nga mga pundok mas stricto pagani ka sa ato. So, these are God's truth scattered in different groups of people. But the difference is the Adventists preach the whole truth, my friends. See, that's the difference, you see? Gitugyanan kita og whole truth. Okay? Og di antoy walig soon, walay kapuslanan. Okay? And I believe, some people tell me, I'm more of an evangelist than a theologian. Lang, no? Although I was teaching theology for some time, but ang akong passionation is more evangelism. And often, people tone me down. No? Doon yung mga Adventista, may Pastor, ay nalagwali ng Domingo, Pastor. Hurting, ay nalagwali ko ng pitok hampak, ay kining Mark of the Beast, Pastor. Kaya basi mo gamay itong audience. I said, what is the distinction? Kung magpa-cute-cute lang gihapon ko, katulang mga truths nga murag sa yun dawaton, atong iwali, then where is the distinction? I believe preaching the whole truth has become more needed and even more relevant as the world becomes more wicked. Samtang ang kalibutan isun nagkadaot, nagka-dysfunctional, it's a broken, hurting, polarized world, the more people need to hear our distinctive messages. God's word will never become irrelevant or outdated, mga higala. It's always relevant to everyone's need. Okay? Muna, mga higala, di mo matingala nga mga Adventist preachers are very aggressive. Very aggressive. Because we have to make the sound of the trumpet clear. No? In John 10:16, unsa ingon sa Ginoo? Other sheep have I, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice. Take it, my friends. No? Ngano ang mga Adventista nga magwawali clear ang ilang winalahan. Mato pa sa akong teacher, ay nalagpanghilapot sa uban. At tumuwali sa mga bukid, dito sa mga lumad, sa mga Muslim, Kini mga Christians, ay nalabdi, okay na sila, they know Jesus. But look, my friends, what did you say?
other sheep I have which are not of this fold. So ito pa, iya pong gi-recognize nga doon na pa yung mga tao niya, mga karnero niya, nga wa pa ni ini, tuwa pa dito. How amazing God is. Nga sa panahon dahil nga ako nagpakabana kaniya, sa panahon nga sa katao, wala nagtuon sa iyang pulong, still God considers him as his sheep. Muna niya, I still have other sheep, nga wa pa din sila pod akong dadon, and they will hear my voice. That's it, my friends. If you hear God's voice, then definitely you are part of God's sheep. And unsay plano sa Ginoo? They will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Tataw kay may gana, no? Ang plano dahil sa Ginoo, sa dili pa siya mabalik, iyang usahon ang iyang katawhan, may gana. Ug mahitabo nga, usa lang ka magbalantay, ug usa ka panon. So dili day tinuod. Kanang ingon nga, Pastor, padayon na ka sa imo, padayon ko sa ako, magkita ra ta, Pastor. Yun ako, di kita magkita, no? Kaya ang plano sa Ginoo, usahon ta. Ha? Yung binuwa ko man ba? Pastor, maraming Ginoo gyapon. Magkita ta, Pastor, sa dakong krus. Ako, di kita magkita, no? Di kita magkita. See? One shepherd, one fold. Okay? Revelation 18:4, unsa mensahe sa ikaapat nga anghel? Ha? Come out of her, my people. Gumula kamo kaniya, mga katawhan ko. See? How gracious, how liberal God is. Nga bisan kato mga tao nga naa pa sa mga sayop nga pagtulunan, iyang gitawag nga my people. He said, come out of her, my people. Gumula kamo kaniya, mga katawhan ko. Aron kamo dili makabaton sa iyang kasalanan o kamo dili makabaton sa iyang mga silot. See, God is so abundant in grace. Yes, my friends, it's time to be serious sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Doon ako'y damgo, mga igala. Doon ako'y damgo. Tingali kini nga damgo, dili gid sensational. But before I tell you my dream, I want to update you with what is our strategic plan for the year 2021 to 2025. Okay? Kining I will go, no? Quickly. Kay tingali nakabati ang mga pastor gawali, I will go, I will go. Unsa man ang I will go? Muadto ko. Yes, muadto ko. Paano sa man siya? Okay? Niya may gala, no? 10 points. Okay? 1. To revive the concept of mission and sacrifice for the same as a way of life, and what? Not only for pastors, but every church member, young and old, in the joy of witnessing for Christ and making disciples. Munang strategy number 1. Nga, mahimutang mission conscious. Ug mo nang tumong ison nga ako diri. Actually, I'm here to do a research. No? Gisugo ko magsuwat og 2 articles, and I need to go to the archives of Southern Mindanao Mission sa pagtan-aw sa mga old records. No? Part of my references. But you know, my friends, ang akong tumungpod, nga ang mga taga-Jensen, makabato ni ana nga, what? Mindset, no? Mission. Think of mission. Kung ikaw doon ay tindahan, think of how you can do your mission through your business. Kung ikaw doon ay eskwelahan, think of mission. Kung ikaw doon ay restaurant, think of mission, my friends. Mamihimot ang mission conscious. And even to the extent of what? Willingness to sacrifice for mission, mga igala. Okay? Second, to strengthen and diversify Adventist outreach in large cities, o labi na General Santos City, no? Nga doon na tayo daghang mga pamaagi sa pag-reach out, my gala. Okay? And I'm happy, by the way, ang mga kaigsuunan, dasig kaayo. No? Usahay, kami pa'y musunod nila. No? Kanya ito, pastor ginapaabot. You know, kining konsepto sa kining IEL, Integrated Evangelism Lifestyle, o kining TMI, niresulta na ganito. No? Mga kaigsuunan karon dasig na kayo. Usahay, maula to, ang pastor magpaleluya. Ha? Basi may tabo nga kami na'y haranahan ninyo noon. No? You see, my friends, it's because of this. No? So, na-revive na ang iglesia na ito, may gala. Strengthen and diversify. No? Pangitag lain nga mga pamaagi, may gala. Third, and I'm also saying this to students in non-Adventist schools. No? Now, I have a bias, or I'm so much impressed by what many students like the Amicus Group are doing in non-Adventist schools. You know? Kay sa akong evangelism ison, ang paborito ginakulihan kini mga campus, no? Nakawali na ko sa MSU Marawi, no? Dito sa CMU, Central Mindanao University sa Bukidnon, dito pud sa lugar nilang Congressman Abayon, no? University of Eastern Philippines, no? O makita na ko kung unsa kadako ang kapuslanan sa mga Adventist students nga faithful Adventist nga gatrabaho sa non-Adventist schools. I am promoting Adventist education. I am a product of Adventist education. But there were also times nga naka-eskwela po ko sa non-Adventist schools or state universities. O nakita igsoon ako nga kung doon ay usa ka Adventist student kana diha nga faithful, he is a salt
and a light. Kung naay Adventist professor diha nga faithful igsoon, mahimo siyang attraction. Ma'am, nga naman nga pagka Friday, ma'am, sayo ka mo pauli. Or classmate, nga naman nga wala ka pamalikas, wala ka panikas. Muna siya igsoon. Diba? See? Mato pa ni Sister White, dropping seeds of truth. Ha? Pag hinahinay, o butang og mga binhi, igsoon. Og sila na mga tana, nga nung di mo ka og baboy. Nga naman gid mo nga stick to mo sa Sabado. Sugot na lang mo mag-fail mo sa exam. Kandi gid mo iswilag Sabado. See that, my friends? Okay? So muna, usara ka diversification. Okay? Anyway, 3, to make developing resources for mission to non-Christian religions and belief systems a high priority. Muna nga, gin-encourage ta, no? Manulatag mga libro o sa pa mga materials aron sa pag-reach out, my God. 4, to strengthen SDA institutions in upholding freedom, holistic health, and hope through Jesus. Ito pa ikson, balik yapon. This is just a reinforcement, no? Sa atong good-emphasize, no? Nga Adventists must be what? Must be whole, healthy, holy, and whole, my friends. Okay? Nga, mudanag pagyud ang image sa Ginoo, no? Bisan tinuod nga, uban ka nato tingalhin, ang gilupyak nito mga aping, but pagtanaw sa mga tao, Adventista na siya, no? Na-flattered ko ganyan, no? Nadahigso na to, ilang sultikin sa siya, no? Na pag-abot ganiya, na ako'y mga pautana, no? And by the way, I was looking for Mrs. or Dr. Regalado, no? Kung asa mga Dr. Regalado, I want to see you after this, no? So I was asking her, no? Kailan mong Dr. Regalado? I want to see her, no? And then niya, pastor ka? Nganong kabuluman ka, ma'am? Ya, basta. Imong sanina, sanina lang dahi. Kung mabarong dahi, mag-pastor na yun. Ya, dili. Naagyod. Kung saan? Di siya ka-explain may gala. Okay? But I said, impress ko ba? Nga pastor ka, no? Saan? Sa akong dagway, kay galupyak? Saan? Sa akong buhok, nga nagsugod nagkaupaw? See? Is it? My friends, ang atong panagway may gala should reveal that despite our poverty, despite our deprivations, bisan mati makawad o nigsoon, still it reveals, no, the image of God. Okay? 5, to disciple individuals and families into spirit-filled lives. Kumusta igsoon sa imong pag-alagad? No? Have you been discipled every day? No? Ang imong nahuna, imong tumong sa kinabuhi, susama na ni Kristo. That's the essence of discipleship. Number 6, to increase accession, retention, reclamation, and participation of children, young adults. This is again talking about TMI. Nga mas daghan pa unta, no? Ang diri unta di lang magsibalik-balik mga tao kundi lain-lain, no? Apil mga bata, you know. And then magkadaghan pang atong accession, no? Daghan pa igsoon ang mo join. And again, we are criticized. Kamu maayo mong promote, maayo mo magsigig pamutis mo, human biyaan. Of course, that's the purpose of discipleship, no? Ang ato ay small groups. Ang ato ay care groups igsoon. Mo na siya ang atong ginasaligan sa atong mga discipleship. Okay? 7, to help youth and young adults place God first and exemplify a biblical worldview. Ang atong mga batanon, atong mga young professionals, for example, mahimo nga sa ilang mga ambisyon kanunay ang buhat sa Ginoo o ang pagpahamot sa Ginoo. Biblical worldview. Sa kalibutan igsoon, lalay nga worldview ginatudlo, materialistic worldview, instantism, sa pagyod, pleasure principle, muna yung mga worldly worldview. Nga unta, ma-just nun ilang worldview ilang panglantaw. Bisan pa ilang ambition. Mag-nurse ko, nga naman, kay gusto ko mag-alagad sa Ginoo. Okay? See the difference there? Dili kay gusto ko magpadato. Mag-business ko, nga naman, kay gusto ko makatabang sa buot sa Ginoo. See? That's the biblical worldview. Di kay, aron madato ko. Mag-lawyer ko, ano man, aron makatabang ko sa atong mission, sa atong iglesia. Dili kay, aron magdato ko kay sikog panikas. You know, see that, my friends? That's what we call the biblical worldview. 8, to strengthen the discipleship role of pastors, teachers, and other frontline workers and provide them with regular growth opportunities. Is it happening in our church? Nga doon tayo mga growth opportunities, may gala. Nga ang role sa atong mga pastors, teachers, o mga frontline workers, no? Dili ni about COVID, ha? Kaya mga tao nga naagid sa field ba? Okay? Matagaan sila og mga growth opportunities. 9, to align world church resources with strategic objectives. Ang atong mga panapi, panalitan, ang atong mga kahimtangan sa iglesia, may gala, malinya sa tumong sa atong iglesia sa tibuok kalibutan. That's what we call world church. Usahay lahi tag mga plano. I remember, for example, when I was a church pastor in Iligan,
Dunay move, dunay motion nga ang among offering amo na lang i-hold. Ang tithe iyan sa mission. Ang offering atong i-hold para sa atong church improvement. And then there was one veteran member of the board who said, Pastilan, kung ang ana ang unahuna sa mga karaang Adventista, nang Adventista ka ta, maabtan ka ta si mensahe. In other words, naatay tendency to be so local in our thinking ba? Nang atong panapi, ato na, no? Ay na-i-share. No? My friends, og ang ana ang unahuna sa mga karaang Adventista, wa kita naabtan sa mensahe may gala. So we should be what? Global also in our understanding of managing our resources. 10, last, to enhance the transparency, accountability, and credibility of denominational organization. Para sa amon Nixon. Nga unta dayag, why hukus-pukus ang mga pamaagi, ang mga transaction Nixon. See, that's part of our strategies. See? Let me go to my dream. As I've told you, my dream is not really sensational. It's something to think about again and again. But let me just share. No? Ako lang ipahat kanyo akong damgigson. Ako nagaampo o nagahandom. Nga unta, matag magbubuhat sama sa pastor or teacher or accountant. Ha? Iyang mabati ang pagkasagrado sa iyang pagtawag o sa iyang buluhaton. O siya mahimong missionary kanunay sa isip, sa salita at sa gawa. Now, ako nang ginasultig soon alang kanamo ng mga workers. Those who are paid by the church. Nga unta muna mong utok, no? Nga dili unta lang panginabuhi, kundi dili unsa ko nahimong missionary pagkatubang sa akong computer, pagkatubang sa ading machine, pagkatubang sa typewriter, o pag-ayo sa makina, so sa kamekaniko nga hired by the Adventist school. Okay? Mission igsoon. Another dream I have, nga matag Adventista iyang i-incorporate mission sa iyang panginabuhi o sa iyang profession. Bisan asa ka gatrabaho, naa ka sa business establishments, naa ka sa state university, or naa ka sa non-Adventist hospital, kanunay ang imong ginuna ang akong mission. How will the Lord use me in my capacity as a nurse, as an accountant, as a lawyer, as a farmer, as a government employee? How can you incorporate mission in your livelihood and in your profession? Number 3, nga matag programa sa church adunay spiritualizing effect, na ay missional purpose, na ay evangelistic thrust. In other words, sa tanan nga programa sa iglesia, ang question, unsay kalambigitan niya na sa pagduso sa tong mission. Nga bisan kini usa ka outing, no? Maybe mga batan-on diri na naka og Mount Matuto migson, unsay kalambigitan na sa mission. Yes, it has. Nga naman, doon na migi pang-invite yung mga non-Adventist manaka sa bukid. You know, my friends, nganong gamay ko, bisag tiguang na ko isuon, I'm a runner, no? Bisag ako yung dagdaog, no? In fact, kung dagan mi diri, no? Gikan sa Robinsons, paingon sa Tinagakan, pasaka sa Maasin, no? 60 kilometers, no? Gidagan mo na. Okay? So, munang kasabot na mo, ha? Anong gamay ko kaya pastor, kaon, pastor. Munang magtibihon, pastor. Ako'y problema kaon, no? But maybe paspas lang kung matibulisin ba niya. You know, I'm a runner. Anyway, sa ako mga dagan-dagan igsoon, no? Usay ridge running, usay road running igsoon, dagkan may bulong na ako. I'm now in my 50s. Unya usahay, may bertikan ako mga 30s, mga 20s, mga 40s. Okay? Ang cool. Unsay imong technique ang cool? Simple lang. Clean living. Samtang gadagan, samtang galakaw migsoon sa kasabukid, mission. New start. Ay lagi bisyo-bisyo dong. Sige cool. Kay gusto ko magtigulan ako cool, prepo ko nimo cool. Isi? Ginagbay nga waslik-waslik ba? See? That's how we incorporate, my friends. No? That every program of the church must have what? An evangelistic thrust. Think. Maghimo tag sports league, maghimo tag basketball league, unsay kalambigitan ini sa mission. Mag-outing ka dito sa Susana Beach, unsay kalambigitan ini sa mission. See? That is my dream. Last, that each life will have an influence for eternity. Nga matag kinabuhi, may gala, adunay impluwensya nga makada sa usa ka tawo ngadto sa lapyahan sa eternidad. Yes, my friends, the good news, God had foreseen. Nakita sa Ginoo og iyang gibutyag kini kang Isayas nga mabot ang panahon nga ang iyang katawhan magasidlak, magatindog og ang himaya sa Dios ilang ipadanag og sa resulta daghan ang mga katawhan sa kangitngit mu responde mutubag ni ana nga pagtawag. May gala ang tumong sa Ginoo. Ikaw, gitawag ni ini nga kalihukan, aron ikaw mahimo nga instrumento alang sa iyang healing and salvation. May your response be, yes, Lord, I will go.